Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Korte Suprema pinabura ng hiling ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ibasura ang plunder case laban sa kanya. Pangulong Rodrigo Duterte nanatili ang suporta at tiwala kay DFA Secretary Perfecto Yasay para sa kanyang gabinete. Magarbong kasuotan, bawal sa unang sona ni Pangulong Duterte. At insidente ng krimen sa Metro Manila, bumaba simula ng ilunsad ang kampanya kontra iligal na droga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinatigan ng Korte Suprema ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ibasura ang kinakaharap nitong plunder case. Ito'y dahil sa manumalyang paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dahil sa nasabing pa siya ng mataas na hukuman, maaaring mapalaya na si Arroyo na 4 na taon nang naka-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center anumang oras. Samantala, ikinatuwa ni Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Duresa ang pagbasura ng Korte Suprema sa kasong plunder na kinaharap ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Duresa, naipagkaloob na ang hustisya sa dating Pangulo. Nagkaroon naman si Duresa ng pagkakataon na makausap si Arroyo sa telepono upang ipabot ang kanyang pagbati para sa tuluyan ng pagpapalaya sa mambabatas mula sa hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center. Nanungkulan si Duresa bilang Press Secretary at Presidential Advisor sa ilalim ng Arroyo Administration. We see that justice has been served with the decision of the Supreme Court with a vote of 11-4. And of course, personally, because I served under President Arroyo, I rejoiced over this decision that had already given him what she rightly deserves, which is justice. We talked on the phone on my way here, and I congratulated her. And so she said that, from the background, I could hear so many people there. Okay. So maraming bumisita sa kanya. Because I have been visiting her with my wife many times over, previous to this. And so, on a personal note, not expressing anybody's feelings, but I'm so elated that justice had been served with this decision. What did she tell you? Sa iba pang balita, sisimulan na ang formal peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP-NPA-NDF sa ika-20 ng Agosto matapos aprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Peace Roadmap na isinumite ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. May report si Elena Luna. Aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Peace Roadmap na isinumite ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Ayon kay OPAP Secretary Jesus Duresa, komprehensibo ito at inclusive kung saan pinagsama-sama sa isang plano ang pakikipag-usap sa lahat ng rebeldeng grupo. This will cover our engagements with the Bangsamoro, including the CPP, NPA, NDF, and then of course our effort to do closure to the agreements with the other rebel groups like the CPLA, the Cordillera People's Liberation Army, and the RBB. Ayon sa kalihim, sisimula na sa August 20 sa Oslo, Norway ang formal na usapang pagkapayapaan sa CPP, NPA, NDF. Pangungunahan ni Labor Secretary Silvestre Bello at Luis Halandoni ang magkabilang panig habang siya at si CPP founder Joe Masison ay naroon din. We will discuss as an agenda item the matter about the activation of the JASIG, which is the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. We will be affirming all previously signed agreements, which is a matter of course. And then we will discuss, of course, the matter about releases of prisoners. The President had directed yesterday for the different agencies, concerned agencies of government, to already start working on the possible temporary release of members of the CPP, NPA, NDF who will be participating in the peace negotiations.
Sa usapin ng Bangsamoro, magsisimula ang gobyernong Duterte sa Bangsamoro Transition Commission na bahagi ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na pinagtibay noong nagdaang administrasyon. Bubuuin ang 15 miyembro ng komisyon, 7 mula sa panig ng gobyerno habang ang natitirang 8 ay magmumula sa MILF at iba pang Bangsamoro groups. As mandated in the CAB, the Bangsamoro Transition Commission will do two things. One, to craft an enabling law that they will have to submit. The other mandate is to propose amendments to the Constitution. When we start implementing these agreements as committed by President Duterte, it is to be done simultaneously with the effort to install a federal system of government. Ayon kay Secretary Duresa, isang tawag sa telepono kay MNLF founder Nur Miswari ang ginawa ng Pangulo matapos aprubahan ng Peace Roadmap. Kakailanganin ng palasyo ang suporta ng Kongreso para maisabatas ang Peace Roadmap. Nagpahayag naman ng suporta ang liderato ng Senado at Kamara para dito. Para sa PTV News, Elena Luna. Samantala, iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na nanatili ang kanyang tiwala at kumpiyansa kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Sa isang statement, sinabi ng Pangulo na mananatili sa gabinete si Yasay taliwas sa mga lumalabas na report. Paliwanag pa ng Pangulo, bagamat tinanggap ni Yasay na pamunuan ang Department of Foreign Affairs kahit ilang buwan lamang, inamin nito na kailangan niya ang katulad ni Yasay sa pamahalaan. Good afternoon. I would like to arrest a few rumors going around that Secretary Yasay of the Department of Foreign Affairs is on his way out. I would like to assure the Secretary that he is in good company and there's no truth to the rumor that there's a plan for his ouster. Far from it, actually. I would like the Philippines to know that I personally pleaded with Secretary Yasay to join my government because he is competent and honest and he knows his business. He has a professorial jobs on the western side of the United States and he knows from whereof he speaks. So, hindi totoo yan. And although there is this caveat, actually, Secretary Yasay accepted the position on the condition that he will only serve for a few months, not even a year, because he has his contractual obligations to teach professorial chair in the most of the universities in the western side, maybe California, Hawaii, and somewhere else. So now, let me just douse cold water on the rumor and arrest the circulating. It's not good. Yasay speaks for me. Everything that he says in public, both national and international, comes from my guidance. And he has my backing and full support. And I have, placed my entire trust in him to take care as being the spokesman for foreign affairs. And that's why he's there. At sana po matapos na yung haka-haka. Maraming salamat po. Samantala, nagtaas na ng alert status ang NCRPO para sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit sa unang pagkakataon ay tatanggalin na ang mga barikada at steel container vans sa Commonwealth Avenue na nakagawian sa mga nakalipas na zona. Ang detalye mula kay Waywaya Makalma. Maghihigpit ng seguridad ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa unang ulat sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Itataas din ang kanilang alert status para rito. Ngunit, tatanggalin na ng NCRPO ang mga barikada at container vans sa northbound lane sa Commonwealth na naging kagawian na ng PNP sa tuwing may SONA. Ngunit ayon mismo kay NCRPO Director Chief Superintendent Oscar Albayalde na kanila pa ding isasara ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Yung mga container vans, medyo merong naka-ready but not on the road. Yung kitang-kita sa
kitang-kita doon sa kalsada. Bukod pa ito, wala ring inaasahan ng NCRPO na magkakaroon ng rallyista sa Lunes bagkus sila ay mga taga-suporta ng Pangulo. Gayunman, hindi pa masiguro ni Albayalde kung papayagan silang papasukin sa loob ng batasang pambansa. Kaya naman nagsagawa na sila ng contingency measures para rito. Nang sa gayon ay mapanatiling maayos at ligtas ang Pangulo kasama ng iba pang opisyal at VIPs na dadalo sa SONA. Meron tayong preparation doon, but we do not expect violent rallies ngayon. Yung in-expect nating mga rallies are actually supporters ng ating presidente. And we take lessons from yung sa Malacanang na pinapasok. So medyo meron din tayong ginagawang contingency na baka nga payagan ng ating presidente na palapitin doon sa Batasan Gate yung depende sa utos ng ating presidente. Pero sa kabila nito ay kanilang paiigtingin ang seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa. Aabutin sa higit 16,000 pulis, kabilang narito ang mga reservist ang ipapakalat. Ngunit nasa 11,000 pulis ang ide-deploy sa loob at labas ng Kongreso. Kabilang na nga rito ang Special Action Force. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makay. Samantala, nangako si President Rodrigo Duterte na susuportahan niya ang pagtatag ng isang departamentong tututok sa pagbibigay proteksyon at serbisyong panlipunan sa mga overseas Filipino workers, lalo na't sila ang kinikilala bilang mga bagong bayani ng ating bansa. May report si Joy Gumatay. Halos 10% o 10 milyong manggagawang Pilipino ay nagtatrabaho sa ibayong dagat. Nakakapagpadala sila sa bansa ng remittance na hindi bababa sa 25 bilyong dolyar taon-taon. Sakripisyong ang maituturing ang kanilang pagtatrabaho dahil liban sa paglayo sa kanilang mga pamilya, kailangan rin nilang kaharapin ang iba't ibang uri ng pagsubok. Yung proteksyon ng Pilipino, hindi lang para sa Pilipinas. Kumbaga, lumabas kami and magtrabaho sa ibang bansa, dapat din, at least doon, kilalanan din kami, tsaka protektahan din kami, at respetuhin din kami bilang mga Pilipino. Karamihan doon sa mga kasama ko, nagsasabi sila na pag nagreklamo sila sa agency, hindi sila pinakikinggan. Lalo na may problema, nagpapakuha, hindi sila pinakikinggan. Kaya naman upang maibigay ang kanilang pangangailangang proteksyon at serbisyong panlipunan, ipinangako ni Pangulong Duterte na susuportahan nito ang pagtatatag ng isang kagawaran na nakalaan lamang para sa ating mga OFWs. Yung hiling nga nung mga OFWs, magkaroon na sila ng sariling department para kasama na sila sa economic planning, kasama na sila sa paghubog ng national agenda, kasi magkakaroon sila ng tinig sa executive branch. Liban kay Susan Ople, malaking bagay rin ang pangakong ito sa mga kapwa niya tagapagtaguyod ng karapatan ng mga OFWs na sina Senadora Cynthia Villar at Congressman John Bertiz III. Sa katunayan nga ay pinrayoridad ng mga naturang mambabatas ang paghahain ng magkatuwang na panukalang batas tungo sa pagkakaroon ng Department of Migration and Development o DMD. Synchronized na yan, nandyan na lahat. Ang attached agency na lang yan is POEA and OWA. And the rest, legal, welfares, ILAB will be under one department. Nang sa ganun, hindi na tayo nahihirapan kung sino pa ang kakausapin natin. So lahat nasa isang departamento na. Layon ng kagawarang ito na padaliin na at pabilisin ang proseso ng pagtatrabaho abroad sa pamamagitan ng mga one-stop migrant assistance centers na itatayo sa malalaking syudad at probinsya sa bansa. Nakatakda ring palawakin ang repatriation at reintegration programs ng ating pamahalaan sa paglalaan ng 1 bilyong pisong Special Assistance Revolving Fund para sa ating mga makabagong bayani. Dami na ng walang trabaho at ang iba dyan ay nagbebenta na ng kanilang mga dugo sa blood bank para lang may mapakain. Hindi kami titigil hanggat hindi natin nahabol tong violations of the rights of our OFW. Inaasahan ni Congressman Bertiz na magkakaroon ng malawakang diskusyon at debate ukol sa pagtatatag ng Department of Migration and Development bilang solusyon sa mga problemang kinaharap ng mga OFWs. Ito si Joy Gumatay para sa PTV News.
Sa iba pang balita, bumaba ang insidente ng krimen sa Metro Manila mula nang ilunsad ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa illegal na droga. Tiniyak naman ng pulisya na nirerespeto nila ang karapatan ng mga drug suspect na napapatay bunsod ng kanilang drug operations. May report si Waywaya Macalma. Dahil sa pagpapaigting ng anti-illegal drug operations ng Philippine National Police, ay patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi. Base sa datos ng pambansang pulisya, pumalo na sa 174 ang nasasawi mula July 1 hanggang 19 ngayong taon. Habang sa National Capital Region Police Office o NCRPO ay nakapagtala sila ng 70 namatay na pinaghihinala ang mga drug users at pushers na nanlaban sa kanilang mga anti-illegal drug operations. Sa kabila nito ay malaki naman ang pinagbago ng krimen sa bansa. Ayon kay NCRPO Director Oscar Albayalde na kanilang sinisiguro na lahat ng kanilang operasyon ay tiyak na kanilang nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. But what is funny here is parang walang nagkiklaim din sa kanila. Parang wala din relatives na nagkiklaim sa kanila. So isa ring parang complain ng ating mga funeral parlors ngayon na walang nagkiklaim dun sa mga namamatay, no? Yung mga nagiging na-neutralize ng ating mga kapulisan. Kukunti daw ang kiniklaim ng mga kamag-anak. Batay sa pinakang huling datos naman ng NCRPO ay kapansin-pansin ang pagbaba ng krimen sa buong NCR. Umaabot sa 10,873 ang kabuuang bilang ng mga krimen ang naitala sa unang semester ng 2016 at nasa 417 ang weekly average ng mga krimen na kanilang naitala. Habang sa second semester ng 2015 ay nasa 13,910 ang krimen na naitala ng NCRPO at ang weekly average nito ay nasa 535. Ibig sabihin bumaba ng 118 ang datos nang simulan ng PNP ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga sa buwan ng Hulyo. Nangunguna sa listahan ay theft na may 4,572. Sunod ay physical injuries na nasa 2,526. Sa robbery ay 2,222. Pang-apat ay tricycle napping na nasa 761. Pang-lima ay murder na nasa 439. Pang-anim ay motor vehicle napping na nasa 216 na lamang. At ang huli ay homicide na nasa 137 mula first semester ng 2016. Na bumaba yung ating street crimes. These are all considered street crimes kasi nangyari sa streets. Ito ang epekto ng ating kampanya laban sa droga because most of the street crimes are related sa illegal drugs. Malaki ang pinagbago ng ating crime rate, particularly sa NCR. This is just for NCR alone. Dagdag pa ni Albayalde, sa higit 7,000 barangay sa buong NCR ay 72% rito ay ang kanilang problema ay illegal na droga, partikular na rito sa Quezon City at Maynila. Sa kabila niyan ay tahasang sinabi ni Albayalde na makakamit nila ang kanilang target na mula 3 hanggang 6 na buwan na masugpo ang krimen at illegal na droga sa bansa. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Claire Francis at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 29 minutos, 39 segundos na makalipas ang alas 6 sa ating aparador ng Message Center. Good AM ka Francis, Ma'am Zarina. Salamat po sa words of wisdom everyday. Natututo po ako bago ko magturo sa Lyceum of the Philippines, Cavite. Sana po magbigay na ng plates ang LTO. Dan Lopez ng Muntinlupa City. Thank you very much for the appreciation. Okay, salamat Dan. Good morning, Radyo Vision, Miss Serena and Sir Francis. Magandang programa nyo. Daming balita at informasyon from Zyril Daime of Inayawan, Negros Occidental. Salamat po. Good day ka po, Ka Francis at Ma'am Serena. Pakamusta po kay Kevin Talplacido. And get well soon sa kanya na nasa krame. Thanks from Tito Jerry Talplacido ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Mabuhay po ang inyong programa. Okay, Tito Jerry, binabantayan naman, binabantayan. Huwag kayo mag-alala, may bantay. Congratulations, PTV4, for becoming a world-class broadcasting through BBC's help.
from your listener in Cagayan de Oro. Oh, salamat po. Good morning, Ate Sarina. Ang ganda mo talaga. Pakigreet naman kami dito sa Del Rosario, Iriga City. Lalo na kay Ante. Benny Magpagaling. Po kaagad. Get well soon at Uncle BB coming from Kuya Bonifacio de Lima, Monge. Thanks po. More power. Ito naman po sa aking cabinet. Good morning. Excited kami sa lahat sa Davao Oriental sa paglaya ni Ma'am Gloria Arroyo, Naldo ng Mati City. Gandang umaga po Ma'am Zarina and Ka Francis. Mark Esperanza po ito. Pabati po kay Kaiser Company lahat ng empleyado, lalong-lalo po sa boss namin si Sir Dennis. God bless. Salamat po. Good morning Sir, Ma'am Davao City Concerned Citizen po ito. Nananawagan kami kay Mayor Sara Duterte na ipahinto ng illegal na gambling. Ayun. Na last na to. Susunod Sana change na is yun. coming. Susunod na yun. After drugs, gambling naman. Okay. Good morning po. Ako po si Emmy taga Llorente, Eastern Samar. Lagi po akong sumusubaybay sa inyong programa, lalo na sa Panahon TV kasi paging nasa dagat palaging nasa dagat ang aking asawa, lalo na po kahapon, parang mayroong low pressure area. Maraming salamat po. And, Ma'am, Sir, good morning po. Ask ko lang po sana may updates yung salary increase na 10,000. Briones Subura na Cebu. Okay, pag nagkaroon po kami ng balita, kagyat, ipararaan natin dito. Samantala, narito na ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin Ka Francis ang Lucena Radyo ng Bayan kasama si Jigs Rodillas. Magandang umaga, Jigs. Konektado ka. Maraming salamat. Sinagawa ang kauna-unahang Federalism Forum sa lalawigan ng Quezon kahapon ng umaga na dinaluhan ng mga local chief executives ng 39 na bayan at 2 lungsod, vice mayors, sangguniang palalawigan, mga department heads, NGOs, people's organizations at iba pang sektor. Si dating Senador Aquilino Pimentel Jr. at Gobernador David Suarez ang nagpaliwanag sa mga mahalagang impormasyon hinggil sa federal form of government na nais si Pangulong Rodrigo Duterte na maisulong sa kanyang administrasyon. Mahalaga anya ayon sa dalawang panelist na mabago na ang kasalukuyang unitary form of government at maging federal form na ito upang lalong maging mas mabilis ang pagtugon sa mga pangunahing programa ng bansa tulad ng infrastruktura, edukasyon, basic services at marami pang iba. Sa pamahalaang federal, mahahatid sa 11 federal states ang Pilipinas, kasama na dito ang Sabah na ngayon sinasabing sakop ng Malaysia, ngunit para kay dating Senador Nene Pimentel ay pag-aari na ng Pilipinas sa bisa ng isang dating kasunduan. Sa kasalukuyan, mahigit sa 1 milyong Pilipino ang naninirahan sa Sabah, Malaysia. Bilang halimbawa naman, sinabi ni Pimentel na ang UK o United Kingdom ay may populasyon na 60.9 million, ngunit ang kanilang mambabatas ay mahigit na 600. Ang Pilipinas na may 1 bilyong populasyon ay 24 lamang ang senador. Kaugnay naman ng mga territorial subdivisions o ang paghahati-hati ng bansa, halos hindi naman ito mababago. Tatawagin lamang silang federal state at hindi bilang isang rehiyon. Sinabi naman ni Gobernador Suarez na ikakampanan niya ang federal form of government hanggang sa mga marginalized sector sa mga susunod na araw upang higit nilang maunawaan ang itinataguyod na uri ng gobyerno ng Duterte administration. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas na Media ng Bayan. Aming salamat, Jigs Rodillas. At susunod naman po mula sa Lucena Radyo ng Bayan, narito naman ang Kalbayog Radyo ng Bayan kasama si Jennifer Alegado. Magandang umaga, Jennifer. Konektado ka. Maupay nga aga, nagsasagawa ng rapid cave assessment ang Department of Tourism sa Ginuguan at Danau Caves dito sa lungsod ng Kalbayog. Ayon kay Tourism Officer Ronald Ricafort, ang 3 araw na rapid cave assessment na nagsimula kahapon ay naglalayon na ma-validate ang lugar bilang tourism site at malaman ang mga kakailanganing gawin at ipapatupad ang mga proyekto para mas mapaganda ang lugar. Ang Ginuguan at Danau Caves ay ilan lamang sa mga pinagmamalaking tourist destination sites dito sa Calbayog City na sa ngayon ay kasama sa tourism development programs ng LG Calbayog. Ayon pa kay Ricafort, ang nasabing rapid assessment ay naipatupad sa pamamagitan ng pondo na nagaling sa bottom-up budgeting o BUD program para sa taong ito. Sinabi pa ng tourism officer na direktang makakabenepisyo sa development ng Danau at Ginuguan Caves ay ang mismong mga residente ng barangay. Ayon pa kay Ricafort, kasama sa programa ang pagkakaroon ng local guide trainings at livelihood trainings para sa mga residente ng Barangay Danau at lungsod kung nasaan ang nasabing mga tourism sites. Para sa Radyo Vision, Jennifer Sumagang Aligado ng Calbayog City, Samar, Media ng Bayan.
Maraming salamat Jennifer Alegado at sa panghuli naman natin ang Tugigaraw Radio ng Bayan kasama si Teresa Campos. Magandang umaga Teresa, konektado ka. Magandang umaga kasama Zarina. Kumikilos na ngayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang matiyak ang maayos na sirkulasyon ng mga barya matapos amining nananatiling problema hanggang sa ngayon ang kakulangan nito. Sinabi ni BSP La Union Branch Director Jose Del Rosario na nagsilbing panauhing pandangal kahapon sa award ceremony dito sa Tuguegarao na hindi nila kayang panatilihin maayos ang coin circulation kung kaya kailangan din nila ang tulong ng pribadong sektor. Dahil dito'y nanawagan siya sa mga nagmamantini ng alkansya na mamahala sa mga vending machines at maging yung mga video okay, pati nga mga tumatanggap na mga abuloy sa simbahan at mga humihingi ng donasyon na paminsan-minsan ilabas naman ang naiipon nilang mga barya. Anya kalimitan ganitong lumalabas sa problema sa bansa gayong sapat naman na inilalabas silang mga coins. Reklamo na ilang consumer, hindi sila nagsusuklian ng tama o kaya naman ay ibang produkto ay sinusukli dahil umano sa kawalan ng barya. Mahalagaan niya mga coins na ito bilang pambayad sa mga serbisyo at produkto na kasing halaga rin na mga ginagamit nating banknotes o perang papel. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Maraming salamat Teresa Campos. May I appeal to the President that he should consider the welfare of small farmers of the country. I am Roger of Isabela. Good AM sa inyong dalawa. Magandang balita ngang maging world class na kayo. Pero sana mabasa nyo rin mga text ko. Hehehe. Jay ng Bacolod City. Talaga naman, no? Kung ngayon binabasa, di lalo na pag world class na tayo. Okay. Huwag kayong relax lang. Kalma. Okay. Samantala, alamin muna natin ang ating weather outlook for today. Yes, live po sa Pag-asa DOST. Punta na natin ang ating kasama na si Desiree Zonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga rin sa inyo dyan, Zarina, Ka Francis at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang latest at mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Mga pag-ulan posibleng magpatuloy sa ilang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules. Sa ngayon po kasi isang panibagong weather system itong nakaapekto. Yan po ay dito sa Philippine Area of Responsibility, partikular na dito sa may Mindanao. Ito po yung ating tinatawag na tropical wave. Kung ating pong ipaliliwanag, itong tropical wave ay tinatawag din nating bilang easterly wave. Ngunit hindi po tulad ng easterlies na madalas nating marinig, itong tropical wave ay paalon yung pagkilos ng mga hangin. Kaya naman dahilan po yan, dahil po kalat-kalat yung kanyang kaulapan, ay siya po nagdadala ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. Sa mga susunod na oras po, asahan natin yung maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito po yan sa bahagi nitong Eastern Visayas hanggang dito sa may Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula. Damay din po dyan itong probinsya ng Palawan hanggang dito sa may Sorsogon. Ayon naman sa Pag-asa, dito sa atin sa Metro Manila, sa natitirang bahagi nitong Luzon hanggang dito sa nalalabing bahagi ng Visayas, inaasahan po natin itong generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan bahagya hanggang sa maulap na kalangitan yung iiral. Pero wag pa rin kalilimutan magdala ng payong dahil posible pa rin naman yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkunog, lalong-lalo na sa latter part of the day. Samantala po, napansin nyo rin ba yung maalinsangang panahon mula pa noong weekend na yan po ay dulot ng monsoon break. Kapag sinabi po natin monsoon break, ibig sabihin humina yung epekto ng habagat at wala halos nararanasan na mga pag-ulan. Kaya naman alamin natin yung highest temperatures sa bansa ngayong panahon ng monsoon break. Ayon po sa Pag-asa, July 16 nang makapag-record ng 37 degrees Celsius. Mataas po yan dito sa may General Santos. Nasundan naman yan ng 36.8 degrees Celsius sa Tuguegarao sa kaparehong araw. Sa kaparehong lugar pa rin sa Tuguegarao nakapagtala ng 36.5 degrees Celsius. Yaan po ay noong July 14, 18 at 19. Sa ating pong panayam kay Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez, magandang paghandaan pa rin natin yung bahagyang maalinsangang panahon dahil nga naka-monsoon break tayo sa ngayon at lalo pat wala naman tayong inaasahang bagyo na magdadala ng mga pag-ulan sa mga susunod na 3 araw. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Zonyo. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Ma'am, basahin mo, don't do what unto others what they are
what are they don't want unto you? From Naldo Mati. Salamat po. Balik tayo Ang cute sa naman kanya. niya. Ibang klase Oo yun sa nga. kanya. Unique. Okay. At pahabol, pakigreet ang aming barangay captain, Porfirio Prias, and happy 58th birthday dito sa Barangay Puyat Carmen, Surigao del Sur from Barangay Puyat, Barangay Development Council. Ma'am, sir, pakibati naman po ang Akdam family sa Sahaya Village, Holosulu. Maraming salamat po, Muhammad Daniel Khan ng Holosulu. Ito naman po, binabati ko ng happy viewing si Aileen de Guzman, ang kanyang mga kids na si Neil, Michael, and Bianca. And don't forget daw ang kanyang partner na si Jay Arevalo. Ay, mag-ingat po kayo, lalo na sa pag-drive, Miss Aileen. At belated happy birthday naman kay Direk Leo Docto ng PTV Public Affairs and kay Ellen Nicolas, si Ma'am Ellen, na OIC ng PTV Sports. Happy birthday po. Okay, salam Kuya Francis. Matigas ang ulo ng mga Chinese. Hindi sumunod sa batas ng UN. Puputulin namin ang ulo ng Chinese dito sa Sulu from Leon. Holosulu. Huwag kayong maging marahasa. Okay, narito na ang ating panahon para sa ating talakayan. Zarina, pakilala mo na. Kasama na natin ngayon, Ka Francis, live dito sa studio, si Mr. Ivan Tan, the Southeast Asian Communications Director ng Freelancer.com. At pag-uusapan natin ngayon, Ka Francis, ngayong umaga, yung Hagzilla in Manila or isang intercollegiate hackathon. Within 36 hours or maybe 24 hours, ay gagawa sila ng website or app para maging tulong sa ating mga kababayan when in times of disaster. Okay, let's welcome muna si Evan Tan. Evan, good morning and welcome sa ating Radio Vision. Okay. Itong Hackzilla in Manila, intercollegiate hackathon within 24 hours. Yes. Okay. Ano ito? Isang uri ng kompetisyon o talagang iseset na lang ninyo to dito para makatulong naman among others sa social networking natin? So, isang way yun para sa pakikiisa namin sa sineselebrate natin this July yung National Disaster Consciousness Month nga. Okay. So, nakikiisa yung freelancer.com with that celebration na we're rallying yung mga college students, mga young people to actually build websites, apps, and anything na involving technology to actually address yung disaster risk reduction management. Okay. At ang inyong tema for your first Hagzilla in Manila is about disaster response. Yes, yes. At okay. Pero may coordination ba ito o kinakailangan pang makipag-tie up tayo sa ibang mga agencies of the government? Baka mapagkamalan nila kung ano na naman ito. Hindi ba? Kung minsan, yung mga ganyan, may mga malilikot. Ano? Oo. Evan? Actually, may partnership kami with the Department of ICT, DOST Project NOAA, and also with Philippine Disaster Resilience Foundation. So parang merong involvement ng public sector and private sector. And ma-implement, hopefully, ideally, yung technology na magagawa ng mga kabataan dun sa event na ito. Wow, kabataan ang involved dito. Yes. Kabataan. Kasama kami doon. Kasama kami doon. Pwede na naman ako. Sige. Ay, natutuwa si Sir Evan sa'yo. Okay, sige. Anyway. Pinuwera mo ko, ha? Okay, sige. Okay. Yung tanong ko is, sabi mo is ideally or parang sana immediately ma-apply din to ng public. So, pwede or sana makuha din to yung idea ng DOS. Kasi may NOAA sila eh. Meron din sila iba pang app. So, yun yung reason kung bakit namin in-onboard yung mga different agencies and organizations kasi gusto namin makita din nila yung mga ideas na gagawin ng mga college students, yung mga IT students and computer science students dun sa event na ito. So, nagkaroon rin ng feedback from the organizations kung pwede bang ma-implement yung mga projects before the actual event kasi nag-propose na sila ng ideas before dun sa mangyayaring event this weekend. So, nakita na nila. But nag-focus kayo sa disaster response? So, naniniwala kami in empowering Filipino talent here in the Philippines as freelancer.com. Nag-provide kami ng mga jobs across the country. Actually, may partnership kami with the Department of ICT going around different cities para lang mapaintindi yung mga tao about online work. And we think na, syempre, sa trabaho naman, like, kailangan mo rin na may better environment to actually do that. And since napaka-vulnerable ng Philippines when it comes to disasters, like we want to provide the Filipino talent to actually have like a good environment to work. So, kasi pag pinag-uusapan, Evan, ang
disaster response and management, it's no joke. It's not an Yes. ordinary work to engage Definitely, yourself, oo. di ba? Lalo na itong ating mga kabataan sa ngayon, ano? Itong ating mga young generation sa ngayon. They have to undergo a rigid training and kumbaga to attend mga forums, fora, seminars and Yes. everything para maintindihan nila. Dahil maraming gustong makiisa sa yung Disaster mga response. volunteers and everything. Definitely. Pero yung area of dapat na meron silang sapat na kaalaman at kasanayan diyan. Napakahirap niyan na Evan. Yun yung reason kung bakit namin in-onboard yung mga organizations para mapaintindi sa mga kabataan Yun, nga, na hindi lang siya basta-basta gagawa ka ng app, website. Kasi marami naman nagawa na ng mga apps and websites so, na actually address. Parang challenge yun eh. So marami nang nagawa, marami na rin mga organizations na gumagawa ng paraan. Project NOAA, napaka ganda ng ginagawa nila to actually educate mga LGUs on disaster risk reduction management. So gusto namin na bring yung lahat ng kaalaman ng mga organizations na to para mapaintindi sa mga kabataan na ano bang innovation na magagawa natin in terms of addressing disasters here in the Philippines. Are you encouraging college students only? Yes. Both public and private? So yes, lahat ng CHED accredited schools ay ini-encourage namin na sumali. Actually, meron na kaming shortlist ng mga finalists for the contest itself. So may 12 teams na joining. What makes you think that this will encourage younger generations to engage themselves? What will inspire them? What do you think will inspire these young generations to join? I think kasi and to be competing. More than awareness, yung actively involving themselves in doing something, like hindi lang siya passive na, I'm aware about these things na, yun nga, na may awareness tayo about disasters. Alam naman natin na isa ang Philippines sa mga countries na napaka-affected ng mga disasters. Yes. Vulnerable tayo dyan sa may awareness na dun sa level na yun, pero ang kailangan natin ipaintindi is ano pa ang pwede natin gawin. And this is one way for them to actually participate in nation building as well. Alam mo, Kafra, sa competition na ito, lalabas yung mga fresh ideas from our college students. Oo, malilikot ang isip niya mga yan eh. Malilikot sila. Then may collaboration from public. Ibig sabihin, ito yung mga taong experience na, tapos i-add natin yung knowledge or fresh ideas, magiging maganda yung combination nito. Pagdating ng panahon na may manalo, and then mag-collaborate at mabuo ito na isang proyekto, ito ba ay tiyak na susuportahan? I mean, from a government. I mean, siguro nakausap nyo na sila, nasusuporta nila kung sino man yung manalo or anong modelo yung makuha. Gusto naming makita kung ano yung mga ideas na lalabas pa dun sa event itself. So ideally na pag na-execute yun, na ma-adapt siya. Kasi sayang naman, di ba, kung may magawa na maganda yung mga kabataan nga, kung may magawa yung mga college students sa magandang idea, bakit naman hindi dapat supportahan yun ng mga organizations? May ano ka ba, idea kung kahit example lang ng ilang mga models na sinubmit sa inyo? So, merong isa na idea na ang pinopose nila is virtual reality na actually parang to prepare for disasters na para merong makikita nila na may mga different scenarios wherein they can prepare. So, isa yun sa mga ideas. Hindi ko na i-disclose kasi... hindi pa pwede. Pero na-excite lang ako. Baka hindi tayo makapunta sa Hangzilay, Manila. Kasi alam ko, baka kinaano mo yan. Hindi na ako college. Grabe ka talaga. Hindi ako sasali. Huwag kang mag-alala. Pwede ka na pumunta. Pwede pumunta. Naku, sabihin niyo sikreto. Ikaw ba, sakaling kasali ka? Ano yung idea yan? Kabataan kabataan. Binilang ka ni Sir Ivan sa kabataan. Paano kasi nakita niya paano, pinupuwera mo raw ako. Hindi pa man nag-uumpisa, puwera na ako. Okay, but anyway, tayo ay natutuwa sapagkat ang layunin ninyo ay napaka-noble sapagkat isa pa, talaga marami kayong kabataan ngayon ang palilikutin ng isip at magamit ma-harness yung kanilang mga fresh minds para dito sa ganitong kompetisyon. Pero ang tanong lang natin dito sana magtagumpay ang freelancer.com. Salamat. Yan lang hinahangad natin kasi marami nang sumubok sa ganyan larangan. Alam ko, napakarami na ninyo sa market ngayon, sa airwaves, napakarami na ninyong nagko-competition ngayon. Pero sana, kailan ba nagsimula itong freelancer?
Freelancer.com here in the Philippines 2009 2009 siya nag-launch globally. Pero sa Philippines nag-launch kami 2011 kasi may office kami here sa Taguig. Taguig kayo Yes, sa BGC. 2011. So, basically, 5 years, 6 years na. Yes, ano? yes. And then itong Hackzilla in Manila, first First time namin gagawin to. Ayun, ayan na. Sige, bahala na kayo. Good luck. May mensahe ka ba Yes, sa last ating mga message. kabataan ngayon na gusto talaga at inspired sila dito? Well, obviously, since napili na namin yung mga finalists, hindi na makakasali yung mga Yes, ibang college students. Pero sana subaybayan pa nila yung mga upcoming na Hackzilla in Manila events. And of course, since freelancer.com nga is providing opportunities for Filipinos to actually work online, sana i-check out din nila ang freelancer.com if they have ideas or if they want to work with employers globally. May hotline ka ba para kung sakasakali may mga concerns? They can email me at evan@freelancer.com. Ayun, okay. Thank you very much for your time. Salamat. At good luck. Okay, Zarina, tuloy-tuloy na tayo. At sa pagkakataong ito, bigyan puwang na natin ang ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup with Radyo ng Bayan Marawi, Baishora Abdullah Zarigala, Baishoria Mapia Kapipita. Assalamualaikum, konektado ka. Yes, maraming salamat, Mapia Kapipita, Sir Francis at kasamang Zarina. Assalamualaikum, Pilipinas. Kaugnay sa pagdiriwang ng National Disaster Consciousness Month ngayong buwan ng Hulyo ay sinasagawa sa piling mga barangay at paaralan sa lungsod ng Marawi at sa probinsya ng Lanao del Sur ang earthquake, fire at flood drills at ang seminar on disaster preparedness and prevention. Unang isinagawa ang nasabing seminar sa City Schools Division ng Marawi at noong isang araw ay magkasabay na isinagawa ang earthquake at fire drills sa Marawi City National High School sa pangunguna ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at ng City Fire Station, City Social Welfare Office at ng nasabing division. Ayon kay Provincial Fire Marshal Maximino P. Ventura, nagsagawa din sila kamakalawa ng earthquake at flood drills sa Malabang National High School at itong nakarang linggo naman ay sa bayan ng Balabagan at sa susunod na mga araw ay gagawin din ang ganitong aktibidad sa iba pang bayan ng probinsya sa pangunguna ng Regional Office of the Civil Defense, RMM Humanitarian and Emergency Action Response Team, Provincial DRRM Office at sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Bureau of Fire Protection. Patuloy naman ang pagbibigay kaalaman ukol sa pagiging handa sa anumang uri ng kalamidad ng nasabing mga ahensya ng pamahalaan dito sa nasabing lugar. Ang pagdiriwang ngayong taon ng National Disaster Consciousness Month ay nakaangkla ito sa timang, kahandaan at pagtugon sa sakuna tungkulin ng bawat isa. Para sa Radyo Vision, ito lamang po si Baishura ng Islamic City of Marawi, Media ng Bayan. Okay, thank you very much. Baishora Abdullah Zarigala. Narito naman po ang Palawan Radyo ng Bayan kasama si Damian Lacasa Jr. Magandang umaga, Damian. Konektado ka. Yes, maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Maituturing na malaking tagumpay ang katatapos lamang na isang linggong Palawan Agri-Trade na ginanap dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ang nasabing Palawan Agri-Trade ay ikinasa dito sa isang mall sa lungsod na may layuning magkaroon ng showcase ang mga produkto ng mga lokal na mga farmers, producers at manufacturers. Naisagawa ang naturang Palawan Agri-Trade sa pamagitan ng suporta ng Department of Trade and Industry o DTI at ang Department of Agriculture sa pakipagtulungan ng isang universidad sa lungsod, ang Western Philippines University. Nilawakan ito ng mga lokal na mga magsasaka at mga producers at manufacturers sa lungsod ng Puerto Princesa. Tinalakay ang nasabing ilang mga aktibidad ang paggagawa ng kasoy sa pamagitan ng iba't ibang mga lutuin tulad ng cashew pork, pwedeng cashew lumpia, cashew burger at cashew pork longganisa. Samantala, ayon kay Event Coordinator Priscilla Badua, ang nasabing isang linggong gabay sa negosyo para sa Palawenyo ay itutuloy-tuloy na ng kanilang grupo para makatulong sa mga lokal na mga magsasaka sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at mai-showcase ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto o auto. Yan muna ang ating balita mula pa rin dito sa DWRM, Radyo ng Bayan, Palawan. Para sa Radyo Vision, ako si Damian Lacasa Jr., Media ng Bayan.
Maraming salamat, Damian Lacasa Jr. Good AM, Kuya Francis. Musta na? Roda Tiangco po ito ng San Antonio, Nueva Ecija. Pakigreet po ang lahat na nasa San Antonio Public Market. Okay, happy viewing, happy listening sa inyong lahat dyan. Mabuhay kayo. Magandang umaga. Daily po naming inaabangan ang programa nyo dahil sa mga makabuluhan yung talakayan. Pakibati po ang pamilya ko dito sa Kayaga, Pandag, Maguindanao. Ang asawang ko si Bay Samira, mga anak na sina Yadi, Nada, Dea, Pepay at Dato Prame. Pagbati mula kay Teps Nalj ng Kayaga, Pandag, Maguindanao. Good morning, Ate Sarina. Ang ganda mo talaga. Thank Pakigreet you. naman kami dito sa Del Rosario, Iriga City, lalo na si Auntie Benny. Magpagaling po kagad. Okay. Thank you very much, Kuya Bonifacio de Lima Monge. Thanks, more power. Good morning, sir. And Ma'am Zarina. Pakibati ang Tatay Joseph ko na laging masayang nakatutok tuwing umaga sa inyong programa. Thanks, more power po. God bless. Laika po ito ng Dolores, Eastern Samar. And finally, magandang buhay, Sir Francis, Ma'am Sarina. Melody po ng Valencia, Bukidnon, nakaka-positive talaga pag kayo ang nakikita sa umaga. God bless. Good morning po, Sir Andy and Ma'am Zarina. Pwede pong pakibati ng kanyang 7th birthday today ang pamangking ko si Ariel Telesforo ng Taguig. Sir Andy ka daw, ta? Good morning, happy Binago na birthday. ang pangalan ko. Okay. Good morning, happy birthday to Ana Auditor from Vicky Ambas. Good morning po, DJ Ka Francis Guapo, Ma'am Zarina. Salamat Greet ko po sila Ma'am Liza M, Lindy Natipi at yung nakatutok sa Barbie Salon. Thank you po. Good morning sa aming energetic na Ka Francis at sa magandang Thank you, dilag na thank si you. Miss Serena. We are so happy sa balita nyo tungkol sa mga programa ng ating bagong Pangulo ng Pilipinas na si Ayan. Rodi Duterte. Dahil sa Yo. ilang araw pa lamang sa kanyang upo ay marami ng pagbabago. Mula kay Ricky Fuentes ng Aloran, Misamis Occidental. Good morning po, Sir Francis, Ma'am Ganda. Everyday po kami nakatutok sa inyong programa. Pakigirit po mga relatives namin sa Quintin, Pangasinan at sa Abra from Bobby and Liza Montero ng Davao del Norte. Wow. Good morning, sir. Happy morning po kay Mark, Mia, and Roy Lenjoy from Mama Nits Escaner of Banate, Malungon. Maraming salamat po. Good morning po, Radyo Vision, Sir Francis, Ma'am Zarina. Sobrang misa namin si Idol Weather Love Amor La Rosa. Sana gumaling na po sa Richard Galang. Oo nga, may sakit si Amor. Meron ba? Get well soon. Oh. Nasa Akala hospital ko na may siya sakit, akala ko may sakit si Naulanan daw si Ma'am Weather akala Lover. ko may sakit si Cosme. Good morning po. Pakigirit naman po kami dito sa Cuates, Marinduque, ang Soberano family. Lagi po kami nakasubaybay sa inyo. Carlo po ito. Thank you po. Naimbaga bigat kakabsad, Idol Tisoy at Tisay. Tisay ka daw. Agbiag kayo apo, retired BFP SFO2, Roger Flores ang Ilocos, Slovakia. At muli kong babatin si Aileen de Guzman na maghahanda na daw para mag-drive sa Uber. Okay, thank you, Tisay. Ingat ka. Okay, at sa pamagitan niyan, Zarina. Yes, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text na nood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan ni Audrey Goriseta at ng Radyo Vision family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Wednesday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.